Yun, ito na mga kababayan, iyakan na yung mga congressman sa balita na ito, lalong-lalo na yung mga nagsusulong sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan, dahil mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang nagsalita at nagpapasalamat sa ginawa ng Iglesia ni Cristo, yung ginawa nilang National Rally for Peace, mga kababayan, na dinaluhan ng milyon-milyon nating mga kababayan. Hindi lang Iglesia ni Cristo, hindi lang mga Katoliko, hindi lang mga Muslim, kung hindi iba't ibang sektor ng ating mga kababayan, talagang sinuportahan nila yung ginawang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. At itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nagpapasalamat. Ibig sabihin, pabor siya sa ginawa ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na yung pagsalita ni Congressman Rodante Marcolita na pamumulitika lang yung ginawa ng ating pamahalaan ngayon, yung isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayun yung itigil yan. Naku po, mayroon pa tayong nasagap na balita, may nakaambang pa pala na isang mas malaki pang pagtitipon. Dapat nyo talagang pag-isipan yan. Kasi nga, nakikita nyo na, lalong-lalo na itong Kongreso, nakita nyo na kung gaano ka laki, kung gaano ka matindi yung puwersa ng Iglesia ni Cristo, at nakikibahagi na rin yung mga Katoliko. May mga nagkukomento nga dito sa ating YouTube channel na pag yung Katoliko daw ay mag-rally din laban sa Iglesia ni Cristo, laban kay Vice President Sara Duterte, baka daw napakarami. Hindi mo ba alam na hindi lang naman Iglesia ni Cristo ang nasa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo, kundi iba't ibang relihiyon ang kasali. Dahil open nga, mga kababayan, kahit sino pwedeng dumalo, basta hindi lang manggugulo. Yun ang mga kababayan, abangan natin kung talagang, pero balita natin parang ibabasura na nga itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, dahil nga natakot siguro talaga sa ipinakita na persa ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Yun ang wag na natin itong patagalin, baka sabihin nyo na namang fake news ito. Ito'y nagmula mismo sa NET 25, kung saan ang nagmamayari nitong NET 25 ay Iglesia ni Cristo. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Pahayag ng pakikiisa ang iba't ibang lider ng Pilipinas sa naging layunin po ng isinagawang National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Inaasahan naman ni Pangulong Marcos Jr. na magbubunga ito ng higit sa pagkakaisa, sabay pasasalamat sa patuloy na suporta ng INC sa kanyang administrasyon, habang itinuturing naman ni Vice President Sara Duterte na napapanahon ang ganitong pagkilos. Weng de la Fuente sa balita. Kapayapaan! Kapayapaan! Nagpahatid ng kani-kaniyang pagbati at pakikisa ang mga lider ng bansa sa isinagawang National Rally for Peace sa pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Sa mensaheng ipinadala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umaasa ang Pangulo na magbubunga ng higit na pagkakaisa at pag-uunawaan ang isinagawang pagkilos. Bahagian niya ito ng paghahangad na maitaguyod ang isang payapang bansa. Nagpasalamat din ang Pangulo sa patuloy na suporta ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa kanyang administrasyon. Nawa po ay magbunga ng higit na pagkakaisa at pagkakaunawaan sa ating bayan ang pagkikilos na ito. Nais ko ring ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa patuloy ninyong pagsuporta sa administrasyong ito. Sa lahat ng pagsubok na hinaharap ng bansa, lagi kayong nakaalalay, tumutulong at nakikiisa. Marami pong pagsubok ang ating kinakaharap at marami pang haharapin, mga balakid sa paglalakbay tungo sa isang maaliwalas at maunlad na bukas na dapat malampasan. Ako'y naniniwala na tayo ay may pagkakaisa, may malasakit sa kapwa at may pagmamahal sa bayan. May tiwala sa kakayahan at higit sa lahat, may pananalig sa may kapal.
Ang lahat ng suliranin ay kaya nating malampasan kung tayo ay sama-sama at magkakatuwang sa pagtaguyod ng isang bagong Pilipinas. Nagpati din ng pagbati si Vice President Sara Duterte sa mga lumahok sa isinagawang National Rally for Peace na idinao sa iba't ibang panig ng bansa. Sinabi ni VP Sara na napapanahon ang ganitong pagkilos sa harap ng mga pagsubok na pinagdadaanan ng bansa. Taus-puso akong bumabati sa lahat ng lumahok sa malawakang Peace Rally ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Personal lamang nakilahok sa isinagawang Peace Rally noong Lunes ang ilang mambabatas. Sa pangunayan ni Senador Christopher Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino at Robin Padilla. Kaya ito po sana, ito pong pagkakataon na ito na pinagbubuklod po tayo ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman po ito usapin ng religion. Ito po ay sama-sama tayo bilang mga Pilipino. Nandito po ako bilang isang Muslim. Ako po ay sumusuporta sa hakbangin na ito. Panahon na po para tigilan na po natin ang napakaagang politika. Kaya po 2025 pa lang nagkakaganito na tayo. Kaya po kasama kami dito sa kanila pong rally para po muli ay magkaroon talaga ng unity team, na magkaroon po ng pag-uusap, magkaroon ng pagsasama at patungo po sa kaunlaran. Pinasalamatan ko po Iglesia ni Cristo dahil sa gawaing ito na napukaw sa kaisipan ng ating mga kababayan ang pangangailangan na magtulungan. Nandun nakasalalay yung pagsulong ng ating bansa. Kung ngayong pagbubukas ng taon tayo nagpapakita na ng pagkakawatak-watak, palagay ko kahit anong gagawin ng executive branch ng legislature, huwag na natin isama ang judiciary, walang mangyayari sa atin. Diba? So, dapat siguro talagang magkaugnay-ugnay. Andito tayo para makiisa sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo at saka sa ibang mga andito ngayon. May nakita natin, may mga Muslim, may mga Katoliko, may mga iba-ibang mga relihiyon na andito ngayon. Tayo nakikiisa sa ginagawang National Rally for Peace. Ito namang rally nito ay ginagawa para sa kapayapaan, di ba? Lahat tayong Pilipino ay umaasa na makamit ang kapayapaan. So, andito tayo para suportahan yung Rally for Peace. Ever since, ang stand ko po, kapayapaan, para makatrabaho na tayo. Para magbenepisyo po yung mga kababayan nating mahihirap na nangangailangan po ng tulong mula sa gobyerno. Sila yung nag-aantay na makapagtrabaho tayo muli. Nakiisa rin sa pagtitipon sina Manila Mayor Hanny Lacuna at dating Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Ilang lokal na opisyal din ang maagang nagpahatid ng kanilang pagbati at pasasalamat sa kaisahan na isinulong sa National Rally for Peace, kabilang si Mayor J.R. Santos ng Talavera, Nueva Ecija at Tarlac Governor Susan Yap. Sa isang social media post, ipinarating naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang pasasalamat sa buong Iglesia ni Cristo sa matagumpay na pagsasagawa ng National Rally for Peace sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Duterte, ang pagkakaisa at pagkakaunawaan na siyang layunin ng rally ang siyang kailangan ng bansa at hindi ang impeachment. I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. We must unite. We must move forward as one.
we must serve the people. Yun ang mga kababayan, napaganda siguro kung maibalik yung dating unit team. Kasi nga, yun naman talaga ang dahilan kung bakit sinusuportahan natin yung pagtakbo din ni Pangulong Marcos Jr. sa nakaraang eleksyon. Dahil nga ang akala natin talaga ay mayroon ng pagkakaisa, hindi katulad ng mga nakaraang mga administrasyon na may pag-aaway sa Vice President at Presidente, may pagtatalo. Yun nga mga kababayan, yun nga yung kagustuhan din natin. Kaya pinili natin yung unit team na suportahan dahil itong si Vice President Sara Duterte at itong si Marcos Jr., yun yung pangako, lalong-lalo na itong si Marcos Jr. Ngayon, nabudol din tayo mga kababayan. Pero nga, sa ginawa ng Iglesia ni Cristo, ito na kaya yung paraan para ulit na magkakaunawaan, magkakaintindihan itong si Vice President Sara Duterte at itong si Pangulong Marcos Jr. Marami ring mga dumalo itong mga politiko, mga siguro nagpapakita din sa doon sa ginawang National Rally for Peace para nga sa eleksyon na din. Iwan ko lang kung si Congressman Abante dahil sa Maynila yung ginawa at saka si Chua kung dumalo din ba, hindi kaya sila, baka naman masunog naman sila sa hiya mga kababayan. Yun ang yun yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, at nagpapasalamat din siya sa ginawa ng Iglesia ni Cristo. Kaya itong mga nagsusulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mag-isip na kayo. Yun ang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Shout out kay Ma'am Joyce, Ma'am Joyce ng Japan, na malamig na daw ngayon sa Japan. Sana all malamig sa Japan, samantalang dito sa Pilipinas ulan at init yung naranasan namin dito, Ma'am Joyce. Shout out na rin, shout out kay Ma'am Berge Religious ng Pulilan, Bulacan. Shout out rin kay Jason Buduan. Shout out rin kay Joselito Valenzuela. Shout out kay Nita Sanapan. Shout out kay Cruz. Shout out kay Ninita Sanapan. Tapos na ito. Shout out na rin kay Cleo Sino. Shout out na rin kay Idna Ampog. Idna Ampog taga saan kayo ito? Shout out na rin kay Merlina Utiro. At shout out kay Amelia Karandang Karandang Simak at kay Nora Incali. Yun ang dito na lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat kayo lahat. God bless bawat isa sa atin.